Okay, just hold on a moment. We're trying to go live in Facebook as well. All right. Recording in progress. All righty. All righty. Okay, so good morning, good afternoon, and good evening, everyone. It is once again another Kapihan Live ho natin, no? Ang atin hong weekly natin, every Sunday natin na Kapihan Live. And I would encourage everyone, i-share ho natin yung ating link ngayon. Yung atin pong Kapihan Live natin is streaming sa atin pong TikTok, sa atin pong Facebook, no? And of course, later on, i-upload ko po ito sa ating YouTube page natin. So, it would be very good po and helpful for all of us na yung atin pong episode ngayon ay i-share po natin sa karamihan, no? I-share po natin sa ating mga pamilya, i-share po natin sa ating mga kakilala, no? Sa ating pong kapitbahay, lahat po ng mga KKK natin dyan, i-share po natin, no? Maganda ho ang pag-uusapan natin ngayon. It will be about our yung ating pong goals natin, no? So just give me a moment and I'm gonna try and do our sharing as well, no? So just hold on and we get there. All right. Okay. Pasensya na po at medyo nag-iisa lang tayo dito. So just give me a moment. Let me just share our kapihan. Yeah? Okay. Alright, kumusta naman ang lahat dyan? Mag-message nga kayo. May mga tanong kayo na gusto nyo hong sagutin ko. Abay, ilagay nyo na po sa comment box wherever that you are like, you know, watching, no? Whether nasa TikTok kayo o nasa Facebook kayo, ilagay nyo lang po dyan, no? Again, ang pag-uusapan ho natin ay ang ating mga pangarap, no? Ating mga goals natin. Dahil sinasabi ho natin na kung tayo ho ay mga nag-iisip, no? Na kung ano ang mga gusto nating makamit, no? Sa atin hong buhay, kailangan ho, meron tayong pagpaplano. Yan ho ang ating pinag-uusapan dito. So ladies and gentlemen, I encourage you na i-share po natin yung ating link ngayon, no, sa ating pong kapihan so that we can reach a lot of people and you can also learn a lot of things na atin pong pinag-aaralan pagdating ho sa pang-pinansyal, no? So maganda po na makapagbigay tayo ng tulong sa atin pong mga kakilala, kamag-anak, kapamilya. Alright, so just give me a moment at share lang po natin yung ating link ngayon. Okay, hold on. Pasensya na rin at ang aking aso ay nangungulit. Alright. Hold on a moment. Okay. I-share nyo lang po sa ating mga messenger or in Facebook or in ating TikTok. Miss Laarni, hinihintay na kita. Nasaan ka na ba? Oh, Miss Laarni, calling. Si Miss Laarni po ay ina-abandon ako. Nakikita ko nandiyan siya sa ating sa ating TikTok natin. No? Okay, so alright. So let us begin. No? So yung atin hong tinatawag po natin na ang ating mga pangarap. No?
So, sinasabi ho natin na dapat ay tayo ho ay merong mga plano sa buhay. No? So, ladies and gentlemen, there's a lot of questions lagi. No? Pag tayo ho ay nagpe-present or tayo ho ay kumakausap ng mga kliyente, being a financial advisor, being a financial educator po, ang laging tanong po sa akin lagi ay, ano nga ba ang kailangan ko? No? Kasi ready na ako mag-invest eh. Saan ako maglalagay ng pera ko? No? Ready na ako mag-invest. May naitabi ako. No? So, ano ho ang aking gagawin? Ano ho ang aking mga pwedeng paglagyan ng aking pera? No? Yan ho ang laging unang tanong sa atin kasi nalaman nila na tayo ho ay financial advisor or financial educator. So ladies and gentlemen, ang atin pong tinatawag na mga what do you call this? Mga pang-pinansyal, no? Ay kailangan ho ay dapat natin na pinagpaplanuhan yan, no? Hindi lang po pwede yung ating sinasabi na tayo nga ba ay merong mga goals sa buhay. There's a lot of people that would say that may goals ako, no? Gusto kong magkabahay, gusto kong ipaaral ang aking mga anak, gusto kong magkakotse, no? Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, gusto kong yumaman. Abay, yan ho ang mga goals natin. No? Marami pa ho yan. But the typical things that I would always encounter ho ay yung mga ganitong gustong magkaroon ng pera. No? Yan ho ang laging sinasabi. So, me as an educator po, ang lagi ko pong sinasabi sa kliyente, hindi po kasi sapat na basta sabihin mo lang na gusto mo lang yumaman. No? Hindi po sapat na sasabihin mo lang na, gusto mo lang magkapera. Abay, dapat sabihin mo, magkano? Kung gusto mo hong yumaman, dapat alam mo kung magkano ang kailangan mo. Gusto mo hong mag-invest, dapat alam mo, magkano ang kikitain mo. Ladies and gentlemen, this is the purpose of our sharing of what we know. No? This is the purpose of sharing of yung ating pong mga tinatawag na pag-aaral natin pagdating po sa pang-pinansyal. Kasi hindi ho naituro sa atin ito eh. Hindi ho naituro sa atin yung tinatawag nating financial literacy. Di ba? So, dapat po ay mapagtuunan natin ng pansin ito. Ladies and gentlemen, our topic today ay dapat daw, no, when it comes to financial education and planning, dapat meron kang tinatawag na timeline. Dapat meron kang tinatawag na plano. Pag sinabi mong gusto kong bumili ng sasakyan, no? Kailan? Anong klaseng sasakyan? Magkano yung sasakyan? Dapat ho, klaro sa isip mo. It is the same as may nakita ka po na gusto mong sasakyan dyan, inaalam mo, magkano yan? Anong klaseng accessories meron ka? No? Para ho, maisip mo na kung magkano at malaman mo na kung ano exactly ang kakailanganin mo para magkaroon ka nito. Hindi po pwede na hanggang pangarap lang. Yan ho ang medyo unang pagkakamali natin. Nangangarap ho tayo pero hindi ho tayo nagsasabi o hindi ho natin inaalam kung ano ang kailangan mong gawin para maabot mo ang pangarap na ito. So ladies and gentlemen, I invite you, mag-comment po kayo dyan, no? Mag-comment kayo at magtanong kayo. I will answer them. Yung mga typical po na mga tinatanong sa inyo, no? Yes, Sir Ramil, no? Miss Brenna, kamusta naman? And thank you for sending ang ating stars, no? Miss Brenna. Alright, so again, ladies and gentlemen, ito po yung ating pagkakataon para magtanong tayo. I-share ho natin yung ating link today dahil ang pag-uusapan ho natin is basically the approach.
basically the typical approach po sa ating mga financial advisors, sa ating pong mga financial educators that we campaign for the financial literacy. It is the typical mistake, no? Ang unang mga pagkakamali, tayo pong mga nilalapitan na financial advisors, dapat ho magsalita at i-share natin bakit sila nagkakamali. Sa example ko po na sinabing gusto niyang magkaroon ng sasakyan, no? Ang una kong tinatanong, anong klaseng sasakyan? Magkano yung sasakyan? Saan mo bibilin yung sasakyan? Anong laman ng sasakyan? Anong brand ba yan? No? At kailan mo bibilhin? Bakit ho? Kasi kung halimbawa ang kausap ko ay nangangarap na magkaroon ng sasakyan, at siya ho ay nangangarap na magkaroon ng pera para mabili yung sasakyan, abay kailangan ho nating planuhin. Paano niya mabibili ito? Hindi ho po pwede na hanggang pangarap ka lang eh. Hindi ho po pwede na hanggang pangarap lang na magkaroon siya ng sasakyan, abay bigyan ho natin siya ng daan para marating niya na magkaroon po siya ng sasakyan. So anong gagawin natin? Abay eto pong kausap natin na ito, sasabihin natin sa kanya, magkano ba ang sinisweldo mo? Magkano na ba pera mo ngayon? Magkano ang sinisweldo mo? Ano ba ang mga gastusin mo ngayon? Para mailista natin nang malaman natin magkano ba yung natitira doon sa pumapasok na pera mo para malaman natin. Gawa natin ng paraan kung paano palaguin yung natitira para po eto ay lumago hanggang makaipon ka para maabot ang pangarap mong makabili ng sasakyan. Kung tayo ho ay hanggang sasabihin mo lang na, nangangarap ka lang and hanggang dun lang, syempre po, ang nangyayari doon ay medyo wala pong kapupuntahan. Di ba? Dahil po ang nangyayari ay bumili siya ng sasakyan. No? Nangangarap siyang bumili ng sasakyan pero hindi po siya nag-iipon. Pareho pa rin po ang ginagawa niya. Kada araw, kada linggo, kada buwan na sumisweldo siya, pareho pa rin ang gastusin niya. Hindi ho siya nakakapagtabi. Kahit man lang magsimula ka sa pa 20-20, kahit man lang magsimula ka na may pa 100 ka dito, at least po may nasisimulan ka. And on top of that, ang pinaka-importante po doon, dapat alam mo kung saan mo dapat palaguin ito. Kasi kung maliit lang po ang iyong nailalagay at sasabihin mo na gusto ko kaagad, ipaparealize ko sa'yo yung totoong sitwasyon. No? Kasi numbers do not lie po. I'm gonna repeat this. When I say numbers do not lie, what it means po ay numbers ng iyong hawak na pera ay hindi po ito magkakaroon ng pagkakamali na paglago kung nailagay mo siya sa tamang kalalagyan niya. Ladies and gentlemen, when we talk about financial education, kasama po ang ating numero. No? When we talk about plano, kasama po yung dapat nasa realidad ka. Kaya po maraming nasa scam eh. Kaya po maraming nagkakamali. Kasi naniniwala lang po sila na, sa maliit na pera, pwede na akong bumili ng bahay. Sa mabilis na panahon, no? Dodoble ang pera ko. Isang sabi lang po ng ganito sa ating mga lumalapit sa atin, kahit kakilala mo pa yan, kaibigan mo pang matalik yan, dahil naniwala siya sa iba, maniniwala ka din. Bakit? Kasi ang sinabi po, mabilis na panahon, ang maliit mo na pera ay dodoble. Mabilis na panahon, ang hawak mo na pera ay triple guaranteed. Ladies and gentlemen, this is the very reason why we need financial education po. No? Kasi ang financial education will make you realize there is no such thing as guaranteed na investment. Investment po has what we call na ups and downs. Yun po ang dapat nyo talagang isipin. No matter where you put your money, there's always an up, there's always a down. Unless that you get a contract, no?
isang kontrata na poprotektahan ka ni gobyerno, no? Such as SEC o yung mga insurance commission na poprotektahan yung kontrata na yan para sabihin na dito sa kung saan nakasaad sa kontrata ko, ako ay kikita pagdating sa panahon na ito. Yun po ang tinatawag na regulation. Kaya ho tayo may Securities and Exchange Commission na yung mga nagbibigay ho sa atin ng yung mga brokers natin, yung ating pong mga investments natin, yung ating mga businesses natin, nire-regulate po, no? Also with our insurances. Nire-regulate din po tayo. So, ibig sabihin po, lahat ng ating mga policies, lahat ng ating mga insurances that will say na, oh, meron itong kasamang investment. Tandaan nyo po, ang tingnan po natin ay insurance commission to actually see, does this company that promises you, that gives you a contract, no? Gives you a contract na ikaw ay kikita. Sa ganitong panahon, ikaw ay may matatanggap. Binigyan ka ng kontrata. Eto bang kumpanyang ito ay pumasa sa kada taon na listahan na nilalabas ni Insurance Commission? Doon nyo po tingnan. Hindi lang po si SEC. Kasi meron ho tayong nagpoprotekta kay publiko. So ladies and gentlemen, again, sinasabi po natin na dapat meron kang plano. Kasi kahit po may kontrata yan, nasasabihin niya na, guaranteed nakikita ka ng ganito. Kahit po may kontrata yan, tingnan niyo po ang kontrata. May nakasaad po, hindi po biglaan nakitaan yan. Hindi po mabilis ang kitaan yan. Lagi pong mahaba ang oras. Bakit? Kasi po pinag-aralan na nila na dyan sa loob ng mahabang oras na yan ay kaya ho nilang palaguin ang perang ini-invest mo. So, what you see are typically more than 5 years, more than 10 years, more than 15, 20 years ang kontrata before they can give you a guaranteed na kitaan. Pag medyo maikling oras na nasa mga 5 years lang, tingnan nyo po, hindi rin ganun kalakihan ang igagarantiya sa'yo. Habang mahaba po, mas humahaba ang oras. Medyo lumalaki ng konti ang garantiya. So pansinin nyo po, kung ganun po ang garantiya na binibigay sa'yo, na binibigyan ka ng kontrata, sa tingin mo, kung may lumapit sa'yo at sabihin na mag-invest ka sa akin within 3 years or not, within 3 months, dodoblehin ko ang pera mo. Sa tingin mo, totoo yan? Pagpasensya na po ang aking background at medyo maingay ang aking background. But tuloy pa rin tayo, no? Nag-iingay ang aking background dito. So I hear it. Okay, there it goes. Alright. So, anyway, going back to that, no? So marami ho sa atin ang nasa scam dahil dito. Marami ho sa atin ang napapaniwala na, pwede naman palang palaguin ang aking maliit na pera. So, dito po, pumapasok yung ating sinasabing kaya tayo naloloko, kaya tayo nasa scam dahil po sa lack of financial education. Kung tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maturuan ng tama, sa eskwelahan pa lang, nung tayo po ay nasa elementarya pa lang or high school or college, no? If there was a subject na nagturo sa atin na ang atin pong tinatawag na mathematics na ia-apply din yan sa perang hawak mo. Siguro po magkakaroon tayo ng mas maraming investors, no? Mas maraming mga tinatawag na mayayaman ngayon na. No? Wala na hong masyadong naghihirap, wala na rin pong naluloko, no? Wala na rin pong nasa scam. Ladies and gentlemen, this is also the very reason why na ang atin pong senador, no, na si Senator Tulfo ay binuhay niya po at ina-amend, no, ang atin pong Senate Bill 2078 sa Senado, no? 2078.
I-google nyo po yan, i-search nyo po yan. Bakit niya binubuhay ho ito? Para daw po ma-educate ang ating mga OFWs, Overseas Filipino Workers. Kailangan daw ng financial enhancement of financial literacy ang ating mga OFW. Hindi lang po si International Marketing Group ang naghahangad na makapag-educate. Abay, yung mismo po nating Senado, nakita na rin po nila kung bakit karamihan sa ating mga OFW ay nasa scam all over the world. Sila ay nasa ibang bansa na pero nasa scam pa rin. Bakit to? Kasi wala lang naman po sa Pilipinas ang scammers eh. Nasa buong mundo po ang scammers. A lot of us, doesn't matter kung ikaw ay Pilipino or ibang lahi, no? Abay, nasa scam po tayo dahil sa lack of financial literacy and dahil sa logic na maliit na pera, pwedeng lumaki. Maliit na pera, ito lang ang puhunan ko. Ang unang tanong, imbis na paano mo palaguin? Ang unang tanong niya, kailan ko makukuha? Magkano makukuha ko? Magkano kapalit? No? Yun lang ho ang tanong. Hindi man lang tinanong, paano mo palalaguin? Intindihin mo, di ba? Ladies and gentlemen, this is a universal mistake. No? When we say universal mistake po, this is what we call na ang atin pong mga pagkakamali ay hindi ho namimili ng, pang Pilipino lang ba? Abay, hindi po. Ito po ay pangkalahatan. Ano pa ang lahi mo? Bata ka? Matanda ka? Ikaw ho ay pwedeng ma-scam kung hindi mo pag-aaralan. That's why here in International Marketing Group po, we campaign, no? We campaign for financial literacy. We campaign for financial education. Dapat ho, lahat ng kakilala, lahat ng pamilya, lahat ng kaibigan, o makatabi mo man sa mga train, bus, anywhere you are, abay, kausapin natin. Imagine niyo po yung mga panahon na wala ng scammer. Yung hindi ka na magdadalawang isip na pag kinausap ka ng tao ukol sa pagkakapera ay hindi ka magdadoubt kasi wala nang nakakalusot na scammer. Imagine niyo yung ganong klaseng panahon. Imagine yung ganong klaseng mundo. Di ba po, mas maganda na magkaroon tayo ng what do you call that? Yung long? Anong tawag doon? Yung I forgot the term, no? If you can help me. You feel at ease, no? You feel at ease in everything that you do, whatever that you decide on, you feel that everything that you're doing is right. Walang mali. Bakit? Kasi walang scammer eh, walang manluloko eh. 'Di ba? So, paano natin maiiwasan? Abay, dapat ho, tanggalin natin yung mga manluloko para walang maluloko, 'di ba? Dapat din ho, matuto tayo para wala rin hong tatanga-tanga na nagpapaloko. Di ba? So, ladies and gentlemen, again, dapat ho ay pag-aralan. Alright? So, bumalik ho tayo doon. Let me take a look, no? Sa atin hong mga nagme-message dito. Abay, marami palang nagme-message. Thank you for sharing, no? Miss Radigin, Regine Packing Acoba, maraming salamat for sharing. Cristina Marcos Modelo Sacro, thank you. June L. Osorio, Marites Caudugay, again, Regine, thank you for sharing to a lot of people. Abay, kailangan nila. Maganda din po na ilagay nyo as highlight in your, if you share it on your screen, you highlight it para lahat ho ng nagpa-follow sa inyo ay makita nila sa kanilang mga news feeds. Okay? Happy learning daw from Regine. And Maricel Neva, thank you. Thank you for sharing. Mary Ann Guadines, thank you for sharing. Jennifer Almete Madayag, maraming salamat. No? Good evening. Happy learning po sa lahat. And Mary Ann Guadines, thank you. Gay Marie Medina, thank you. Maricel Neva again, thank you.
Sir Ramil, comfortable. Yes. Thank you for saying that, Sir Ramil. No, I couldn't think of the word. Ano nga ba sa Tagalog? Komportable? Yun lang ba yun? Komportable? Okay, comfortable, komportable. Alright, thank you, Sir Ramil. Maricel Neva, thank you. Jennifer Almuete Madaya, thank you again for sharing to a lot of people. And Gay Marie Medina, thank you for sharing. No? So, ladies and gentlemen, we're also in TikTok. So, i-follow nyo rin po yung Kapihan Live in TikTok and i-share nyo rin po sa inyong newsfeed in TikTok. No? It's the time na time of year, no, na nagsisimula tayo, and of course it is February now na kahit ho nasa pangalawang buwan na tayo ng taon, tayo po ay nasa tamang daan na, no? Nakakarinig na tayo, nakakapag-aral na tayo, may mga tamang kaalaman na po tayo na natatanggap ukol sa paghawak ng pera, no? So please share, like and share everything, no? Doon naman sa ating TikTok, maraming salamat, Miss Long, for liking our page. Oh, wow. Wow, thank you so much. All right, let me just take a look. Okay. Nancy Perez, thank you. Irene Dino, maraming salamat. Okay. Oh, wow. A lot of likes. Okay. From Long, Nancy. Okay, thank you. Alright, yung sa mga dumadaan. Celeste Kayabasinga. Beth Caldosa. Susie Bell 9162. Thank you. Miss Maria Cecilia, IMG Cecilia, thank you for liking. No? So, like nyo lang po ng i-like. No? And then, i-share ho natin. Okay, and after this, of course, we can always share din po. Ilalagay natin sa YouTube yung ating video so that you can always share yung ating pong mga previews natin na mga videos po natin, episodes, no? All right, so going back to our topic, no? Going back to our sharing ho natin. So, again, sinasabi ho natin na dapat tayo may plano. And dahil may plano ka, no? Math lang po ang katapat. Mathematics lang ang katapat para malaman ho natin kung gaano kabilis ang paglago ng ating pera, kung kailan mo kailangan yan, abay dapat ho nauuna, no? Nandun sa plano mo. So, ang usapan ho sa financial education and planning, sabi ho nito ni Sir Rex Mendoza, no? Ang usapan ho sa financial education and planning, you need to set forth what you want to happen in X number of years. You need to make your dreams your goals. Pero how do you do that? By creating timelines. Ikaw ho ang magsasabi kailan mo maaabot ang bawat isang pangarap mo. Ikaw magsasabi, ikaw magdidesisyon, ikaw rin ho ang gagawa. No? Wala hong sapilitan. Pangarap mo yan eh. Pero wala hong ibang makakagawa ng pangarap mo kundi ikaw. So kung hindi mo gagawa ng plano, hindi mangyayari ang pangarap mo. Hindi ho pa pwede na, nadulas ka, nauntog ka, biglang nakuha mo ng pangarap mo. Abay, napakaswerte mong tao. Di ba? Parang naging loto ang pangarap mo. Bigla kang nanalo. Di ba? Pero kahit po ang loto, kailangang magtaya ka muna bago ka manalo ng loto. Di ba? So kailangan may gawin ka. Ladies and gentlemen, para po sa ating mga gustong magkaroon ng ating pong tinatawag na mga pangarap, maabot ito, you need to start planning. Kailan ko ba maaabot ang bawat isang pangarap ko? Meron ka pong pangarap na in 1 to 3 years, gusto mo nang maabot. Gusto mo nang makamit. Meron tayong pangarap within 3 to 5 years, abay kailangan, meron ka na. Meron ho tayong pangarap na more than 5 years, more than 10 years, more than 15, 20, 30 years. So, bawat isang pangarap po, dapat may kinalalagyan ang iyong pondo. Yung puhunan mo
Sa bawat isang pangarap, kung kailan man po ito gusto mong maabot, dapat ho ay meron kang kontribusyon. Tuwing sumisweldo, o sa pangarap ko ng 1 to 3 years, eto ang ilalagay ko, eto ang dagdag ko. Doon sa pangarap kong between 3 to 5 years maabot ko, eto ang idadagdag ko. Doon sa pangarap ko na pangmatagalan, more than 5, 10, 15, 20, 30 years, eto ang ilalagay ko. Bawat isa po. Gusto mong magkakotse, gusto mong magkabahay, gusto mong magpaaral sa anak mo, si anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, no? Lahat po ng anak, abay meron kahong nilalagay na pondo. Para kahong namumuhunan sa bawat isang pangarap na yan. Ini-installment mo din. Bakit ho? Kasi hindi ho tayo nagkaroon ng pagkakataong may lump sum, pera, kaya mong bayaran kaagad. No? For the most of us, karamihan ho sa atin, wala ho tayong ganong kalakihang pera For the most of us, kailangan ho nating paghirapang kitain yung pera para maabot natin ang bawat isang pangarap natin. So ladies and gentlemen, yan po ang ginagawa ni IMG, International Marketing Group. Unang-una, gigisingin ho kita. Unang-una, sasabihin ko sa iyo, medyo magpakatotoo tayo. No? Unang-una, sasabihin ko sa iyo, mukhang dapat ma-realize mo. Kung wala ka pang pondo, maliit pa lang ang pondo mo, abay wag kang masyadong gastador. Di ba? Bawasan natin ng konti ang ginagastos mo. Wag kang masyadong tumatanggap ng napakaraming responsibilidad. Bakit? Kasi kapiranggot pa lang po ang pumapasok na pera. Hindi kakayanin lahat ng yan. Bakit? Tandaan mo ho, kung magkano ang sweldo mo, uunahin mo pong kaltasin. Ang magpasalamat tayo kay Lord, at least 10% po. Ibabalik natin kay Lord. Sasabihin mo, Lord, thank you. No? This is what we teach, our abundance formula. Lord, thank you, 10% ibibigay ko para po mas marami pa ang dumating sa akin. And then, 20% kaltasin ko kaagad. Ito ang para sa bukas ko. So doon sa aking mga iba't ibang pangarap, yung 20% isa-isahin ko po. Isa-isahin ko na para kang, ano tawag doon? Sungka. You put a little bit of something sa lahat po ng pangarap, sa lahat ng folders mo, sa lahat ng garapon mo, sa lahat ng alkansya mo. No, sungka. It's a game. It's a thing in the Philippines. Sungka. You have a little bit na nilalagay mo sa container, right? So, anyway, ang ating pong sinasabi is dapat pakonti-konti. Yun na ang kaya mong gawin ngayon Pakonti-konti, lagay ka ng lagay. And then yung matitira po na 70% doon sa kabuuan ng sweldo, ng kita, ng komisyon. Galing man yan sa business mo, sa trabaho mo, sa mga sideline mo. Yung matitira po, yun lang po ang karapatan mong gastusin. So kung halimbawa ang sweldo mo po ngayong araw na ito ay 1,000 pesos. Let's just say, 1,000 pesos ang sweldo mo ngayong araw na ito. Parang 700 lang po ang dapat mong gastusin. Yun lang. Yun lang talaga ang karapatan mong maximum na dapat mong gastusin. So kung ikaw po ay napakarami ng iyong inaakong responsibilidad, abay dapat po, magpakatotoo ka naman. Maglista tayo. And then, saka mo po titingnan, dahil sa listahan na ito ba ay kasya doon sa 700 pesos ko? Ngayong araw na ito, bago ako bumili ng kung ano-ano, ngayong araw na ito, nabibili ako ng Starbucks, bibili ako ng kung ano-ano isa-shopping ko, abay, naitabi ko na ba ang aking 10% kay Lord? Nabigay ko na ba kay Lord? Naitabi ko na ba yung 20% na para sa akin? Bakit? Ako ang nagtrabaho Dapat unahin ko sarili ko. Bayaran ko ang sarili ko. Dahil pag ako tumanda, wala na akong trabaho, sino ba? Sino nga ba ang magbabayad sa akin? Wala. Sino nga ba ang mag-aalaga sa akin? Wala. Ako lang mismo.
Ako lang ang pwede kong asahan. So dapat po, isipin mo, kaltasin mo kaagad yan bago ka pa magsimulang gumastos. And then, ladies and gentlemen, ngayong alam mo na tuwing pumapasok ang iyong sweldo ay may tamang paghati-hati ka, what we call our abundance formula, then what it means is that you need to make sure na meron kang pinaglalagyan na tama. So, dapat yung tamang pinaglalagyan, ito po ay aangkop sa ating pangarap. Yung tamang pinaglalagyan ay masasabi mo pong angkop sa aking pangarap because I'm gonna give you this perfect example po. If, for example, ako ay namuhunan sa isang let's say, a mutual fund. Or let's say, isang stock. No? Sa isang stock. Let's say, kumuha tayo ng kilala, yung Jollibee. Gustong bumili ng stock ni Jollibee. No? Alam naman ho natin na marami, pag naglagay ka ng something yan sa social media, gusto ka agad nila na magkaroon ng stock sa Jollibee. Kasi, pangmayaman pag may stocks Pangmayaman pag nag-i-invest sa stock market. Aba, a lot of people will say na, they agree. Gusto nilang mag-invest sa stock market. No? Pero hindi mo na pinag-aaralan. So ngayon po, bibigyan kita ng example para medyo ma-i-align po natin. No? Let's say na gusto mong bumili ng stocks ni Jollibee. And then, ikaw ho ay naglagay ng pera doon. No? Bumili ka ng stock, let's say na ang presyo ng stock ay 200 pesos. Meron kang 1,000 piso. Sasabihin mo, bibili ako ng stocks, no? Ni Jollibee. So, ilan ang mabibili ko? 5. Diba? Kasi 200 pesos kada isa So, bumili ka ng stocks ni Jollibee, nagkaroon ka ng 5 pag-aari kay Jollibee. Why? Because now, you are a stockholder of Jollibee. So, may pag-aari ka. Mismo kay Jollibee. 5 stocks. No? This is just an example. Hindi po eksaktong 200 pesos ang stock ni Jollibee. But this is an example. So what it means po ay, ikaw ngayon ay may pag-aari na kay Jollibee. No? So there are different types of ways na para ikaw ay magkaroon ng pag-aari kay Jollibee. Alright? Bibili ka ng stocks. Ikaw ho ay bibili ng talagang franchise ni Jollibee, na alam naman ho natin yan ay milyon-milyon ang ating kailangan. At meron ho tayong pagkakataon na mag-invest kasama si Jollibee dahil nag-invest ka sa mutual fund na yung kumpanya, yung fund house, ay nag-i-invest po kasama si Jollibee doon sa about 100 companies na pinag-investan nila, kasama na po si Jollibee. So, if you invested in that mutual fund house, you are now one of those holders na ikaw ho ay merong tinatawag na pagkakataong kumita dahil sila ho ay nag-invest kay Jollibee. No? So, let's put it this way. Sabi natin, mag-i-invest ka. Ang pinili mo, stocks. No? Ngayon, sa 1,000 mo, may 5 stocks ka. So, dahil po ako ay may 5 stocks kay Jollibee at ako ay naglagay ng 1,000, basta ko na lang ba masasabi na, in 5 years, makakabili na ako ng bahay? Kasi may stocks ka ni Jollibee? 5? Abay, magpakatotoo naman po tayo. Ay yung 1,000 po ay hindi ho magiging 1,000,000 in 5 years kung isang beses ka lang na naglalagay. Pero kung yung 1,000 mo ay tuwing nagkakaroon ka ng pondo, dagdag ka ng dagdag at hindi lang po kay Jollibee, sa iba't iba pa ho ang pinaglalagyan mo, dagdag ka ng dagdag, tuwing kumikita ka, lalakihan mo pa ang nilalagay mo, consistent ka, possible, maybe in 5 years, you can actually have the deposit part. Unless that you put a lot of money and then you can actually afford in 5 years time na i-pay off mo cash, bibilin mo ang bahay at lupa. Pwede po yan. Pero magpakatotoo po tayo. Magkano ba ang nilabas mo? Saan mo nilagay? Magkano ang tinataas, binababa ng pinag-investan mo? So,
kung ikaw po ay may pangarap at ang pinaglagyan ng pera mo ay hindi po kumikita ng sapat para maabot sa loob ng 5 taon na yung pangarap mo ay bibili ka ng bahay at lupa, makikita mo malalaman mo, masasabi mo, ikaw mismo, aba, hindi pa na masyadong kumikita ito. So, anong gagawin ko? Aba, pwede kong ilipat sa iba. Bakit ho? Dahil kinocompute mo. Dahil inaalam mo magkano ang kinita. Kasi ho, nung nagsimula ako ng 1,000 ang hawak ko, at let's just say na in a span of 1 year, let's just say na ang pinaglalagyan ay dapat ay kumita ng at least 15%, at ako ay laging lagay ng lagay 15%, no? Cost average in every year. Kung may tigi 1,000 akong nilalagay kada buwan, 15% cost average. Alam niyo po, in 20 years, this is our rule of thumb. 1,000 pesos in a span of 20 years with a cost average na every single year at least 15% ang kinikita, interest ng pera mo na nilalagay mo, yung tigi 1,000 mo kada buwan. Dagdag ka lang ng dagdag sa loob ng 20 years, may 1,000,000 ka. Cost average po. Ang nangyayari po kasi magbigay man tayo ng isang malakihang pera ngayon. Let's just say, naglabas ka ng 10,000. Sasabihin sa'yo ng kaharap mo, o magbigay ka sa akin ng 10,000. Sa loob ng 3 buwan, doble yan. Sa loob ng 3 buwan, 5,000 na yan. Aba, ikaw naman, dahil may 10,000 yan, sa loob ng 3 buwan, triple, naging 50, no? Sa loob ng 3 buwan, aba, napakarami ho ng patong. Ikaw naman, ang ginusto mo kaagad, abay, magkaroon ako nito ng ganito kalaki. Sige, bigay ko lang ang pera ko. Basta sa 3 buwan, ha? Lalago ito. Wala man lang hong tanong. Ladies and gentlemen, hindi po investment ang tawag doon. Ang tawag po doon, utang. Kung babayaran ka. Paano kung pagbigay mo, biglang tinakbuhan ka na? Kasi sabi niya, investment Hindi ho siya ng utang. Investment Pwedeng magkaroon ng maraming rason yan. Bakit to? Because there is no such thing as investment na guaranteed. The moment the word guaranteed comes, the moment na sabihin ng kaharap mo, may guaranteed nakikitain ka ng ganito sa maikling oras, tumakbo ka na. Because there is no such thing. Kahit po ang loto, bumili ka ng loto, hindi po garantiya na ikaw ay mananalo. Kaya hindi ho pa pwedeng may guaranteed sa maikling oras. It's always time will give you the guarantee. Dahil kung may mahabang oras, ibig sabihin po, yung kumpanya na kaharap mo can actually find ways na ikaw ay kikita. Kaya nga po sinasabi natin sa financial education and planning na pagdating po sa investment, wag ho tayong basta-bastang sumabak sa mamuhunan ka na hindi ka pahanda. No? Pagdating po sa investment, dapat ho ay may tamang hagdan, may tamang proseso. We call it our solid financial foundation. Dito po sa International Marketing Group, we actually teach you the right process. Building of a solid financial foundation has the right steps. Para ka hong nagpapagawa ng bahay. Pag nagpagawa ka ba ng bahay, ikaw ho ay nagsisimula sa bubong? Di ba po? Hindi. Pag nagpagawa ka ho ng bahay, nagsisimula ka po sa pundasyon. Di ba?
Huhukay ka muna. Ibabaon mo ang pundasyon mo. Saka po tatayo ang iyong mga poste. Saka po uupo ang biga mo. Saka magkakaroon ng bubong. Kasi yung bubong uupo sa biga. Bakit ganito ang proseso? Para po matibay ang bahay mo. Hindi po siya magagewang-gewang pag may malakas na bagyo, malakas na hangin na dumating. Bakit? May tamang pundasyon na hahawak doon sa bubong at buong bahay mo eh. So, ganun din po pag tinawag nating bahay pera natin. No? Dapat ho, may tamang pundasyon din. May tamang hahawak para po hindi guguho ang ating bahay pera. Hindi ho tama na, ikaw ay magaling ka lang magtrabaho. Ibig sabihin, marunong ka humawak ng pera? No. Hindi porket maganda ang iyong posisyon sa trabaho, hindi porket ikaw ay isang presidente sa isang kumpanya, no? Napakataas ng posisyon mo. Ibig sabihin, automatic, marunong kang humawak ng pera? Abay, hindi ho. Karamihan nga po sa mga ganyang matataas ang posisyon. Malalaki ang sweldo. Sila pa ho ang mga baon sa utang. Bakit? Kasi ang nasa isip nila, kikitain ko yan bukas eh. Dadating ang susunod na sweldo ko, dadating ang bonus ko at the end of the year. Kikitain ko yan, kaya okay lang. Gumastos ako ng gumastos ngayon. Tama ba yun ang paghawak ng pera? No. Why? Walang tamang plano, walang tamang kaalaman sa paghawak ng pera. Ladies and gentlemen, ito po ang topic natin ngayon. Kailangan, para maabot mo ang pangarap mo, magsimula ka sa, alamin mo muna kung anong plano mo. No? Mag-isip ka. No? Magmuni-muni ka para alamin mo, ano nga ba gusto ko sa buhay? Ano nga ba gusto kong mangyari sa buhay ko? Abay, wala po sa edad ang pagpaplano. Wala po sa edad ang pagpangarap. Kahit nga po ang bata may pangarap sa buhay. Kahit po mga seniors natin, may pangarap pa rin yan. So, anong gagawin mo para maabot siyang pangarap na yan? Ladies and gentlemen, make sure, i-share nyo po yung link natin na to. I-share nyo po yung video natin after I upload this in our YouTube para po sa ating mga mahal sa buhay. Kahit po sa mga anak ninyo na pinapadalhan nyo yung sustento, kada sweldo, na parang wala na hong pangarap sa buhay kasi naghihintay na lang po ng pinapadala mo. Naghihintay na lang po ng iaabot mo. Parang wala na silang pangarap sa buhay. Abay, dapat po, lahat tayo may pinapangarap. Whether it is for money, no, for the growth of our wealth, or it is for the growth of our family. Abay, lahat po tayo. Kung may asawa ka, hindi po pwede na isa lang ang nagtatrabaho at ang isa lang ang nagpaplano ng lahat ng kinita nung nagtatrabaho na breadwinner. Dapat po, laging silang dalawa. Ano ho ba ang laging pinag-aawayan at cause ng paghihiwalay? Di ba po, pera? Paano kung sa simula pa lang, may pagpaplano na sila? Paano kung sa simula pa lang, nagbo-boyfriend, girlfriend pa lang yan, ay meron na silang tinatawag na goals? In 5 years na tayo ay magpakasal, kakayanin na nating magkaroon ng ating sariling bahay at lupa. In 5 years, yung mga anak natin ay nandoon na sa edad na dapat nakapagsimula na tayo ng ating nakapagtabi na tayo. What if kung boyfriend, girlfriend pa lang po? Nagtabi na sila ng kanilang pang-investment para pag lumabas ang kanilang future na anak, meron na pong nagsimulang investment. Imagine niyo po, by the time na magkolehiyo ang bata, hindi mo kailangang mangutang para ipadala sa kolehiyo yan. Hindi mo kailangang maghirap na ibawas mo sa sweldo mo at that time dahil may nasimulan ka Yung maliit na pera, lalago, ng lalago, ng lalago. And this will give you the opportunity to choose whatever that you like for your kids. Whatever that they would want later on in life. Why? Because you started
to have plans for them, whether they want it for themselves or not. So ladies and gentlemen, siguro po it is the best time for us na i-share po natin ang ating kaalaman. I-share po natin ang ating mga libro, no? We have our books, which I would have it somewhere. I would have it somewhere. Just give me a moment. Somewhere. Kung alam ko lang, it would be somewhere here. Dito po sa International Marketing Group, we actually have a book. Just give me a moment. Hold on. Hold on. Para pakita ho natin sa lahat, no? Ang ating librong sinishare sa lahat. Alright. Okay. Pasensyahan na at hindi ako handa doon. No? So this is the book. This is the book that we share to everyone. And if you are in Facebook, I hope you see it. If you are here in TikTok, then you can actually see it because I don't have a background. But if you are in Facebook watching this, I hope po na nakikita ninyo ang librong ito. No? Ang librong ito ay ang atin pong pinahihiram sa karamihan. No? Sa mga nakakatabi natin sa bus, sa train, sa anywhere, kahit po kung saan ka magpunta, eto pong librong ito ay pinahihiram natin o kaya dinidiscuss natin. Bakit po? Dahil ang inyo pong naririnig ngayon sa akin, no, ay hindi lang po nanggaling lang sa kung saan napulot ko lang. Abay, meron hong libro na pinanggalingan yan. No? At dito po sa mismong harap ng libro, no? Dito po sa mismong harap ng libro, nakalagay po ang ating tamang hagdan sa pagpapalago ng pera. So sabi natin kanina po, no? Sabi natin kanina, ang tamang hagdan ng ating pong pagpapalago ng pera is what we call na solid financial foundation. Tinatawag po natin na solid financial foundation, ang tamang pagpapalago ng pera ay may proseso. Building of a solid financial foundation must have the right process. So pag tingnan nyo po dito, magsimula ka sa healthcare, sa protection, sa debt management, emergency fund, and then investment. May tamang hagdan po eh. Marami sa atin magsasabi na, oh, may extra pera ako. Pwede na ba ako mag-invest? Pwede. Pero, may malaking pero. Handa ka na ba? Paano kung nagkasakit ka? May pambayad ka ba sa ospital o huhugutin mo yung puhunan mo? Paano pag ikaw ho ay biglang kinuha ni Lord? May pangbayad ba sa lahat ng responsibilidad na inako mo? O medyo mas malulugi pa sila dahil yung puhunan mo, pag nilabas yung puhunan mo, babayaran pa ng taxes, babayaran pa ng pag-transfer, pati yung bahay at lupa na puhunan mo, pag nilipat yan, babayaran pa natin si korte para mailipat sa pangalan ng mga anak. No? Babayaran pa natin si abogado, babayaran pa natin si taxes, para mailipat sa mga anak. Yan ho ba ay may pambayad sila? Pero sa lahat ng responsibilidad na kailangan ngayon na, alangan namang huminto silang kumain dahil aayusin pa ang ating pong mga sinabing meron kang naitabi. No? So hihinto silang kumain, wala silang tirahan, maghihintay para maitapos yun? Yun po ba ang sitwasyon? O na-prepare mo na ang tinatawag natin na kung wala kang ipon, dapat may life insurance ka. Yan po si protection na sinasabi natin. Kasunod po, no? Debt management. Dapat bawasan ng utang. Lalo na ho yung may mataas na interest na utang, abay dapat ho, mabawasan ito. Dapat po, tinatawag natin na mabayaran ito. Unahin mo. No? Marami ho sa atin, nagkakaroon ng mga pagkakataong, mag-invest sa mga ganito, sa mga ganyan, sa mamuhunan, sa mga business at sa ganito. That's good. But the thing is, try to find out naman, simulan mo. Kasi kung meron kang utang na mataas ang interes
At yung kikitain ng puhunan na ilalagay mo, medyo mas mababaon ka pa sa utang, medyo dapat siguro unahin mo munang bayaran ang utang bago ka sumabak sa investment. Bakit to? There's always a question to me, no? Kahit saan po ako magpunta, there's always a question sa akin na ang kanyang pinuhunan doon sa business na ganito ay pwede ko bang ilabas muna? Perfect example po. Dito ho sa International Marketing Group, no? When you enroll para mag-aral, para makuha mo lahat ng sa mga librong ito, sa mga trainings natin, online and offline, and all the benefits, no? Alam nyo po, sinasamahan na ng benepisyo ng kumpanyang IMG na makapagsimula ka sa long-term plan mo. So, sasabihin sa'yo ni IMG, pag nag-enroll ka kay IMG, apart doon sa training na makukuha mo, apart doon sa mga libro, sa mga workshops, sa mga online and offline training, sa mga books na ibibigay natin sa'yo, magkakaroon ka pa ng business. Apart from that, ipapauna na natin na mag-invest ka sa mutual funds. Long term. Kasama na, pag-enroll mo. May 1,000 pesos ka na kaagad, no? Na ikaw ang magde-decide na ilagay mo, ikaw ang mamimili, anong mutual fund ang paglalagyan ko. Pero ini-encourage ka. Hindi cash na ibabalik sa'yo. Yung cash, kasama doon sa enrollment mo, ay ikaw ngayon ang mamimili para ma-encourage ka na mag-invest for your long term. Saan ka nakakita ng kumpanyang ikaw pa mismo ang ini-encourage? Ikaw pa mismo ang pinupush na makapagtabi. Ang problema po, no? Ito ang problema. Halimbawa, nag-join siya last week. Nagsimulang makinig o magbasa ng libro. Biglang, ang kasunod na tanong sa akin sa sumunod na linggo, pwede bang tanggalin ko na yung 1,000? Pwede bang ilabas ko na yung 1,000? Kasi may bayarin ako na ganito kasi may ganyan, kasi may ganon. Imagine ninyo, yun na nga lang ang kanyang pauna. Sinimulan na ng eskwelahan para ma-encourage siya na makapag-ipon. Ilalabas pa. Bakit? Kasi may bigla ang gastusin na ganito. Kasi may bigla ang ganyan. Ladies and gentlemen, ito ho ang nangyayari sa atin. Ito ho ang problema nating mga Pilipino. We need to have the right education. We need to have the right knowledge. Para maintindihan mo, para saan ito? Para hindi mo ilalabas. Kaya, bago ka po sumabak sa investment na pinakataas, dapat may emergency fund ka muna. Kasi kung ikaw po ay basta mag-i-invest na lang at wala ka pa pong protection, wala ka pang healthcare, wala ka pang nabawasan doon sa iyong mga pagkakautang mo, wala ka pang emergency fund. Pag may bigla ang gastusin, nagipit, hindi dumating si sweldo, hindi dumating si komisyon, o kulang ang dumating na sweldo, kulang ang dumating na komisyon, kulang ang kinita ng business ko ngayong linggo na ito. Anong mangyayari? Huhugutin at huhugutin mo ang investment mo. So kung huhugutin mo na hindi pa nagkaroon ng mahabang oras para kumita, ano po ang mangyayari? Lugi ka. Ladies and gentlemen, this is why you need financial education. Wala po sa pilitan ito Wala po sa akin kung saan ako naglalagay ng pera, sasabihin ko lang basta ng ganun sa'yo. Hindi po. Magkakaiba po ang ating pangarap. Magkakaiba po ang ating kakayahan na depende po sa gastos ko. No? Kahit pareho ang sweldo natin, kung gastador ako at ikaw ay marami kang naiipon, abay marami kang pwedeng isimula na ilagay sa ating mga tamang hagdan na ito. Ako ho pwedeng sa sobrang dami ng aking responsibilidad, hindi ako makakapagsimula kaagad. Pero, pakonti-konti, lagay ako ng lagay. So, ibig sabihin po, yung pinaglalagyan mo at paglalagyan ko, magkaiba. So, again, ladies and gentlemen,
Hindi mo ho malalaman yan unless na pag-aralan mo. Alam niyo po, napakaganda ng librong ito. And I encourage you, yung nag-share po ng link sa inyo ngayon na taga-IMG, kausapin nyo, hiramin ninyo ang librong ito. Karamihan nga po, ginagawa natin itong pangregalo ng Christmas eh. Sana nabigyan kayo. Kung hindi pa ho, yung nag-share ng link na ito, kausapin nyo. No? Last night here in New York, ako ho ay nag-share ng kaunti doon, no? Si Uncle Mark in TikTok, no? Napakarami niya pong mga followers, napakarami niyang nakikinig sa kanya, and I'm very very surprised na ang karamihan daw po sa ating mga nandito sa TikTok, what they do is basically they just do little things, no, in Facebook, and they go online, they go live in Facebook, and not very many plan to do stuff, and yet they can monetize, no, they can monetize what they're doing. And Uncle Mark, what she did was she started ng singing. She just sings, pastime niya, yan ang dun siya magaling. She sings very well, and maraming nagpa-follow sa kanya. And it became like, para siyang nagkaroon ng classroom. A lot of people goes online and listens to her. No? So one of our members in IMG, si Miss Long, no, she lives in Queens, and here in New York. And what she did, in-invite niya po ako na makinig kay Uncle Mark. And sabi niya, makinig ka lang and baka pwedeng mag-guest ka, no? Even just for a few minutes to find out, no? May mga nakikinig sa kanya na maari makatulong sa kanila. So ladies and gentlemen, last night, that's what we did, no? It was just a short thing, well, not very short, dahil mahaba ako lagi magsalita, no? There's no such thing as short sa akin. Pag nagsimula na ako magsalita, napakahaba na po yan ng aking tinuturo, ng sinasabi, no? But last night, I just started, even before I went in, meron pong mga nagsasabi na pinagdaanan na scam, pinagdaanan ng problema ng pamilya, pinagdaanan na pinaghirapan niya, and then all of these things, no? Which we always hear sa ating pong mga OFWs. And I feel that every time. But looking at the people that watches, looking at the people that nakikipag-usap sa kanya, looking at these, ang nangyayari po ay makikita mo yung pattern, no, na meron silang mga pinagdadaanan. And the thing is, using social media, a little bit of knowledge can actually go a long way. Imagine niyo po, I wouldn't know a lot of people in TikTok before na sinabi sa akin na pumasok ako sa TikTok. It hasn't been I've been in TikTok for quite a while, but I don't really use it because I don't know how, no? Ginagamit ko lang yung ating Zoom, ang ating Facebook, because that's what we use for our training. Until last night that I kind of saw what live can actually do. What being live in TikTok can actually help a lot of people. So ladies and gentlemen, ikaw po na medyo nakarinig na ng konti at natauhan ka na, why don't you use it and monetize it? Alam niyo po, Uncle Mark last night, I found out that she goes online sa oras namin dito up to about early morning ng New York time. About 2 or 3 a.m. She's online. Imagine that. She's online, and this is what she do because this is what she loves to do. She shares yung kanyang yung singing and let others sing with her as well, and she shares it to everyone. I've seen last night before I actually went to bed about 100,000 and more likes for the few hours that she's been online. Kayo mga taga-IMG, gaano kadami ang nagla-like pag nagpe-present ka? Konti lang po.
Minsan, pag tayo ay nag-invite, ang lagi yung sinasabi, ang laging sinasabi, abay, busy ako. But what if you are as funny as Uncle Mark last night, no? She just talks to people. She has a way to talk to people and communicate with people, and people are talking to them, and yet, nakukuha niya ang atensyon ng tao. Ito po ang punto ko. Pag nakuha mo ang atensyon ng tao, pakikinggan ka ng tao. Tayo nga ba ay may gustong masabi? Tayo nga ba ay merong gustong ituro? Paano kung makuha mo ang atensyon ng tao and you get to actually teach them what you know that could help them? Ladies and gentlemen, I will encourage all of you, do the platform of all of these in social media, no? All of these in YouTube, in Facebook, Messenger, TikTok. There's a lot of them, no? Use them to better our lives and to help others. Not just yourself, also to help others. Alam niyo po, sabi sa atin, no? Ni Brother Bo Sanchez, hindi ho tayo pinanganak dito sa mundong ito para sa sarili mo lang. Abay, sa simula ho, oo, unahin mong alagaan ang sarili mo para tayo ho ay maging blessing sa iba. So, ibig sabihin, unahin mong pangalagaan na maging abundant ka muna, magkaroon ka ng tamang sapat na pera para may maitulong ka sa iba at tumulong ka sa iba para po maging blessing ka sa iba. Kasi hindi ka ho nag-iisa dito sa mundong ito. So, dapat po, ikaw ay maging blessing dun sa iba. So, paano ka magiging blessing sa iba kung wala kang mabigay? So, dapat ikaw muna. No? Dapat ho, matuto kang humawak ng pinaghirapan mong kitain, hindi yung one day millionaire ka lagi. Dapat ho, may tamang kaalaman. Kaya lagi yung nating sinasabi, lamang ang may alam sa pangpinansyal eh. So tayo ho ay kumausap ng mga taga IMG, International Marketing Group, because we are in 65 countries na. 68 countries already. Imagine niyo po, ang mga Pilipino, kalat yan eh. So, kung nasa 68 countries na po tayo, siguro po oras na para tayo ay mag-aral, no? Oras na para tayo ay makinig. Maging students of the right way, no? Students of the right way, how to manage our own money. Magaling ka hong kumita. Magaling kang dumiskarte sa buhay. Pero ang tanong ko sa'yo, pag nawalan ka ho ng trabaho bukas, nawala ang business mo, nawala ang mansyon mo na pinagmamalaki mo na, oh, may mansyon ako, may napagawa na akong bahay. Paano pag nasunog yan? What happens to you then? Yung pinagmamalaki mo, yun ang inuna mo, no? Ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ang inuna mo, bahay at lupa. Magkaroon ako ng bahay at lupa. Napatayo mo ang mansyon mo. Kahit nauubusan ka na iyong kakainin, basta may mansyon ka lang. Napagawa mo ang mansyon mo. At nagkaroon ng sunog sa lugar mo. Nadamay ang bahay mo. Paano kung ang bahay mo ay wala pong fire insurance? Mababalik ba yun? O kaya, mababalik ba yung mga taon na tinrabaho mo sa ibang bansa para lang magkaroon ka ng ganong kalaking bahay? May babalik mo ba edad mo? Para makapagtrabaho ka ulit ng ganong kadami? Ganong katagal? Para lang po maipagawa ang bahay na iyon? Ladies and gentlemen, yan po ang rason kung bakit meron tayong insurances. Not just for the life. Kahit po travel, kahit po fire insurance, rental insurance, lahat po ng insurances, yan ang purpose. Bakit? Hindi po para kumita si ahente. Para po masabi nating pag biglang nawala, pag biglang nasunugan ka, nawala, no? May kapalit. Kung life insurance ang pinag-uusapan, kinuha ka ni Lord.
hindi mo masasabing, oh, hindi ko na sila mahal kasi kinuha na ako ni Lord eh. Bahala na sila sa buhay nila. Abay, hindi po ganun. Ang mga anak mo, na nananahimik yan sa alipaap, no? Inanak mo, abay, responsibilidad mo po yan. Responsibilidad mo yan, bata ka, matanda ka, o senior ka na. Dapat, sinigurado mong ang kanilang sitwasyon ay tama. Ang kanilang sitwasyon ay secured sila. On top of yourself. So, dahil ikaw si breadwinner, ikaw ang kumikita, dapat po uunahin mong protektahan ang sarili mo. Ikaw muna. Alam ko na gusto mong ibigay ang lahat sa mga anak mo, lahat ng maganda. Pero kung ikaw ang nawala, sino ang magtutuloy sa lahat ng magandang meron sila? Kaya dapat ikaw muna. Kung wala ka pang ipon, dapat secured ka. Kaya natin sinasabi, insurances starts first. Marami pong nagsasabing ayaw nila, no? Ayaw nilang mag-invest sa mga insurances. Hindi ako naniniwala diyan eh. Abay, hindi naman ho ito kulto para paniwalaan mo ang mga insurances. Kaya ho kailangan kasi wala ka pang ipon. Dahil wala kang ipon, abay magising ka, no? Kailangan po magtabi ka na. Pero habang nagtatabi ka, habang nagpapalago ka, dahil hindi pa sapat ang iyong naitatabi at naipapalago, dapat po may life insurance. Ladies and gentlemen, hindi po pang forever si life insurance. Dahil may hangganan po yan. May panahon lang po na pwede kang maging eligible. Habang ikaw ay bata, habang ikaw ay walang sakit, habang ikaw po ay insurable. Pag nagsimula na po yung ating mga major na sakit, may mga maintenance na tayo, most of the time, we don't get to be approved. So para masabayan ang iyong pagpaplano, para masabayan ng tama ang iyong goals mo, dapat po sinasabayan ka ng proteksyon. Ladies and gentlemen, listen to our financial advisors. Alam niyo po, sa International Marketing Group, napakarami pong gustong magturo, libre. Napakarami pong gustong magbigay nito sa inyo, libre. No? Napakarami pong gustong magpahiram nito sa inyo, libre. Gustong-gusto nila yan kasi chismis eh. Marami mong gusto ng chismis. Kaya tayo ho ay mag-invite ng mga tao ngayon. Tulad po ng ginawa ni Uncle Mark in TikTok. No? She invited me just to talk. No? For few minutes na pinamahagi lang po natin ang ating tinuturo. Na magising ng konti ang ating pong mga kasamahan natin online. Kahit po medyo na-interrupt ko ang kanilang pagkakanta. Naging seryoso silang bigla. Binigyan nila ako ng oras na makinig sila. Why? Because they probably need it. Ladies and gentlemen, ito lang po ang ating pwedeng maibigay sa inyo. No? Kasi, at the end of the day, hindi naman ho ako ang gagawa Ikaw pa rin. Kahit ho ano ang benta ko, dahil kahit gaano ako kagaling magbenta ng kahit na anong produkto, at the end of the day po, ikaw pa rin ang gagamit ng binenta ko. Di ba? Ikaw pa rin po ang dapat na makinabang. Kung hindi mo alam kung para saan ang binili mo, ano mangyayari? Ihihinto mo, di ba? Kung sabihin kong bibentahan kita ng investment, alam ko na maganda sa'yo yun, tama sa'yo yun, pero kung hindi ko ituturo sa'yo, ano pa mangyayari? Ihihinto mo. Pag nagipit ka, yun ang unang ihihinto mo. So do you think nakatulong sa'yo yun? Hindi. Bakit? Kasi hindi na ituloy Gumastos ka lang. Hindi na ituloy. Nalugi ka pa. So dahil sa kasalanan kung hindi ako nagturo sa'yo ng tama, ikaw ngayon ay nabawasan pa dahil namuhunan ka at hindi mo tinuloy, nalugi ka pa. Yung pinuhunan mo nawala pa. So hindi po nakatulong sa'yo.
So ladies and gentlemen, sa lahat ng nakikinig sa inyo, whether you are in Facebook, you are gonna be in YouTube or in TikTok, ang ginagawa po ni IMG as one of the financial educators, we have been in business in the Philippines po. We have been in business for over 20 years. No? We have been in business teaching for over 20 years. Pero bakit marami pa ring scam? Bakit marami pa ring nasa scam? Kasi hindi naman lahat willing makinig eh. Hindi naman lahat willing matuto. Kasi ang gusto, mabilisang kitaan. Ang gusto, eto pera ko. Palaguin mo. O in 3 months ha? 6 months. In 1 year, doble na yan. Hanggang ganun lang. Kagabi nga po isa sa mga comment no sa TikTok na yun is ang magpautang daw. Yun ang kanyang gustong gawin. Tama naman. Dahil nakikita niya na pag nagpautang siya, kung sino naman ang pauutangin niya, magkakaroon siya ng interest. Pero ang sagot kagad doon, sigurado mo ba na yung pauutangin mo magbabayad sa'yo? Kung magbabayad, sigurado, guaranteed. Di go. Di maganda. Paano pag hindi? Ladies and gentlemen, these are just little things of what all of us can do. No? Try to learn it. Doon ka magsimula sa pag-aaral muna. Ito pong librong ito teaches you paano magbayad ng utang. It teaches you ano ang option ko kung saan ano ang dapat kong unahin. Anong mga proteksyon. Ano ba ang pag sinabi mong HMO, Health Maintenance Organization, ano ba ang ibig sabihin yan? Bakit ko ba kailangan ng mga healthcare? Bakit ko kailangan ng life insurance? Bakit ko kailangan ng mga insurances in general? Anong pagkakaiba ng mga yan? Nandito po ang sagot sa librong ito. Paano ba mag-invest? Paano ba magpalago ng pera? Ano ba ibig sabihin ng mga stock market na yan? Ano ba ibig sabihin ng mga tinatawag ng S&P 500? Nandito po sa librong ito. Paano ba akong magplano, magsimula para magretiro? Nandito rin po. Anong mga taxes na kailangan kong bayaran? Kasi, as an OFW, hindi ako nagbabayad ng taxes eh. Pero, dapat pala kasi may sideline ako. Dapat pala, dahil nagsimula na ako mag-business, dapat pala ako magbayad ng taxes. Ano ba ang mga dapat kong paghandaan? May bahay at lupa ako. May ipapamana na ako. Abay, alam mo ba na kakailangan din ng bayaran ng taxes ang bahay at lupa mo? Kung wala ho silang pambayad at nag-aaway-away pa sila kung kanino mapupunta ang bahay at lupa, ano ho ang dapat gawin? Again, nandito po yan sa librong yan. Magkano ang mga taxes na babayaran? Magkano ang mga dapat na itabi para ako ay magkaroon ng sapat na makapagretiro ako ng komportable. On top of which, no? Alam niyo po, dito po sa librong ito, chapter 9, and whoever sent you this link, tanungin niyo po ang laman ng chapter 9, which I'm gonna share to you right now. No? But I want you to read it exactly. No? Siguro in one of our episodes next week's, gawin ho natin yung ipakita natin yung ating video. Kasi there's a video version ng librong ito. No? But our chapter 9 was actually a conversation na nilagay po sa libro. It is a conversation from a president of the company, International Marketing Group, and yung kanyang kaibigan po na nagtatrabaho sa bangko. No? So yung presidente ng kumpanya natin sa IMG, pangalan niya po is Joen de las Peñas, Jose Enriquez de las Peñas. Si Sir Joen po ay nagtanong sa kanyang kaibigan. Sabi niya, hindi ba kayo nakokonsensya? No? Bakit nyo binibigyan ng napakaliit na interes? Minsan wala pang interes ang mga nagdideposito sa bangko nyo. Na nalulugi sila. Hindi ka ba na nakokonsensya, no? Na ganun ang ginagawa nyo? Kasi totoo naman, no? Ang atin hong pagdideposito natin, yung savings account mo, checking account mo, nakikita nyo ba interest?
Minsan ho, itlog ang interes. Wala talaga. Pero bakit naglalagay ka pa rin ng pera sa bangko? Ladies and gentlemen, eto ho ang nagpagising sa akin. Oo nga naman. Di ba? Walang interes ang aking savings account. Pero doon ako lang lagay. Doon ako nagtatago ng pera ko. Alam niyo po, ang ginagawa ni bangko, pagkakuha ng pera mo, tatalikod siya, ipapautang niya sa iba. Kikita siya ng 7-8% doon sa pinautangan niya. Minsan, ikaw din yun. Kasi mangungutang ka kay bangko para magsimula ng business, bumili ng kotse, bumili ng bahay. Umuutang ka kay bangko, di ba? Pero yung pera mo na binibigay kay bangko para ipatago, magkano kinikita? Doon sa, pag nagpautang siya, magkano ang interest na binibigay niya? Sige nga, isipin nyo yan. Di ba napakalaki ng interest pag umutang ka, pero pag ikaw ang nagpasok ng pera kay bangko? Itlog ang interest. So dito po nagtanong sa chapter 9 of this book, no? Dito siya nagtanong, bakit mo ginagawa yan? Sa mga nagdideposito sa bangko mo. Alam niyo po ang sagot ng manager ng bangko, kaibigan niya? Aba hindi ko kasalanan yan. Dahil nung nagsimula pa lang, nagbukas pa lang sila ng kanilang bank account, sinabi na namin na ito ang interest ng iyong perang ipapasok. Diba? Tinuloy pa rin nila. Sila pa rin ang nagbukas ng bangko. Sila pa rin ang deposito, iniiwan lang nila doon. So, hindi ko kasalanan yan. Dahil sa simula pa lang, pinakita na namin sa kanya, eto ang mangyayari sa pera mo. Pero bakit naglalagay pa rin sila? Ibig sabihin, sila ang may kakulangan ng kaalaman. Kaya ikaw, referring to the president of IMG, ikaw ang dapat na gumawa ng paraan. Ikaw ang may kasalanan kasi kulang pa ang pagtuturo mo. Kulang pa ang dapat na ginagawa mo na turuan mo ang mga Pilipino, turuan mo ang lahat kung paano humawak ng tama ng kanilang pera. Ladies and gentlemen, this is the campaign of International Marketing Group. We hope to educate at least 30 million families by year 2030. Nasa 14 million and plus pa lang po tayo ngayon. But based on, nag-start lang tayo sa talagang pushing this campaign na naging 30 million is just this past couple of years. 3 years. Ibig sabihin po, we're doing it the right way. Kasi umabot kagad tayo ng 14 million. Yan ho ang ginagawa ni IMG. It is the learning. Hindi ho ito bentahan, hindi ho ito rekrutan. Pero sasabihin ko sa iyo, kung ikaw ho ay gusto mong mabago ang bukas mo, unahin mong mag-aral. At pag sinabi ko sa iyong mag-enroll ka kay IMG, hindi ho ako kikita. Kasi ikaw ho ang nag-enroll. Pag sinabi ko sa iyo na ikaw ay mag-join kay IMG, yan ho ay isang komunidad na lahat dyan ay pare-pareho ang goals ninyo. Diba? Sabi natin kanina, you need to set forth what you want to happen in X number of years. You need to make your dreams your goals. Kailangan gawin mo na goal ang pangarap mo. So if you have goals, dapat may plano ka. Dapat masasabi mo, kailan ko maaabot ang bawat isang pangarap ko? And only you can do that. I can only teach you. I can only share you the book. I can only chismis to you. Pero ikaw pa rin po ang gagawa niyan. Ikaw pa rin ang kumikita eh. Ikaw pa rin ang kusang magtatabi. Ikaw pa rin ang kusang mag-aaral. Kahit mag-enroll ka kay IMG at hindi ka mag-aaral, hindi ka mag-a-attend ng trainings, hindi ka magbabasa, at hindi mo aalamin ang mga options mo, wala din pong mangyayari. So again, it's all up to us. Right? Okay, so let's take a look. No?
Let's take a look. Aba, maraming salamat sa mga nagsishare. Gising na si Maribel. Aba, Maribel, kanina pa kita hinahanap. Alright, from Raquel Cantalejo, salamat po. Good evening din. Miss Brenda, ang aking inaanak, maraming salamat for sharing. Rosalina Sales, thank you for sharing. Again, thank you for sharing. Jennifer Madayag, Raquel again for highlighting, no? Miss Maribel Noquera, nagising. Kanina pa kita hinahanap, Miss Maribel. Gay Marie Medina, thank you for sharing. Jennifer Madayag again, thank you for sharing to a lot of people. Miss Mary Anguadines, thank you. Maricel Neva, thank you. Gay Marie Medina again, thank you. Alright, from Miss Irene Beredo, thank you for sharing. And Blessed Sunday, February 2nd, thank you so much, Coach. Watching from Singapore, thank you. If you can notice, there's a lot of us, no, na kung saan-saan parte po ng mundo, and we need to do that. From Marcon Concon, maraming salamat for sharing. Good PM, kinig po tayo ng Kapihan Live sa IMG. Yes, thank you. Alright, again, for sharing Jennifer, Maribel, Maricel, Risa Alvarez, Blessed Sunday po, Coach, and everyone watching from Jordan. Thank you, Risa. Gay Marie Medina, thank you. Marcon again, from Gay Medina again. Joel Maglangit, maraming salamat for sharing. Riza Erica Prada, thank you for sharing. Angelica Baculi, Quinto, thank you for sharing. Yes, my Beysha. Si Princess, abay sana, pumasok, no? Makinig si Princess. Gay Marie Medina, thank you. Marcon, thank you. Alright, from Maribel and from Maria Cristina Dazo, thank you for the stars. Thank you so much for giving me the stars, no? And new comments. Alright, new comments there. Again, from Sir Ramil, maraming salamat. Wala na naman si Inday ko. Oo, inabandona na ako dahil wala daw ang kanyang internet pa. So, sana nasa TikTok, no? Inday ko, kahit nasa TikTok, pumasok ka. Miss Claire Sipaga Makapagal, hello, happy Kapihan. And last night, I saw you in TikTok. Meron akong masasabi doon ng konti. Message mo ako, Miss Claire. Eduardo Andaya, maraming salamat, happy Kapihan. From Jeddah, Wing Bergantinos. Good evening. Thank you for teaching. Daming natutunan. Maraming salamat din, Wing. Alright. And ang atin pong TikTok. Ooh. Maraming nakalagay. Nakakaduling pala to. Okay. Nancy Perez, Long. Minchin was here earlier. I think I saw her. Thank you for sharing. No? Marami akong nakikita na Runas. Thank you. Yes, maraming salamat, no? And for liking sa ating pong Kapihan Live in yung live natin in TikTok. You guys can go in TikTok and just keep on hitting the like button natin, and it will give us ang atin pong mas marami hong maaabot ng ating live, no? Alright, so I hope po na marami ho tayong natutunan ngayon, at kung meron ho tayong si Uncle Mark, hello. Ayan, i-follow ho natin si Uncle Mark, no? Hanapin niyo po siya sa TikTok, and she's always live every single day. Hindi natin kayang gawin yan, but she is, no? So make sure na i-follow niyo. Napakagaling po na kumanta yan. And marami ho siyang mga estudyante. Pag kayo ho ay naitawag, na-promote kayo at napunta kayo at napapasok niya kayo sa kanyang classroom, napakagandang pagkakataon po. Alright, from Lizette, thank you. Okay, so maraming salamat po sa lahat. It is not a very long live streaming natin, no? But again, ang atin hong topic today, I will upload in YouTube, no? And then you can share it.
And you can also do a clip sa atin pong live natin na streaming. You can do that. No, I leave it as anyone can download and do a streaming on it, or not streaming, a clip on it and share it. No, and para po sa ating mga gustong kausapin. So I'll open it to everyone. Alright, so maraming salamat po. And in Facebook, you can still follow Kapihan Live in Facebook. Yung atin din pong I think another page, IMG San Miguel team, no? I use that so you can look for our videos. All right? So maraming salamat po sa lahat, and I'll see you guys back here again next week. Thank you everyone. Josephine Linkinko, thank you. Tess Mercado Cueto, maraming salamat. Shout out from Korea. Wow. All right. Thank you everyone. Okay. God bless everyone. Thank you po. And from Lizette. Oh, thank you so much. All right. Okay, just hold on a moment. There we go. I stopped that. Okay. So now Facebook is done, and ang ating TikTok. Sige nga. Let's see. Oh, okay. All right, thank you. Aba, Miss Long. Maraming salamat. How do you do those things? Okay, I'll ask you later about it. Maraming mga lumalabas na mga stuff. I don't understand how it is. So maybe you can teach me later. Thank you. You sent the rose. I just don't know how to react to it. Okay, thank you again. And I'll see you guys. Ooh, I have a cap. Okay. Thank you for that. Alright, so I'll see you guys again later on po. I'm gonna try to do ang atin pong TikTok natin na live, no? I'll try to do it still. Probably every few days or so. It's not just gonna be a weekend, and maybe for half an hour or so. No, hindi ko kayang gawin yung kay Uncle Mark, but but I'm gonna try to do that. Right? Thank you everyone. God bless po, and thank you for sharing. Bye everyone. Thank you. Wow, that's a lot of likes. All right, thank you.